Blessed morning sa lahat po ng mga nasa Zoom at ganoon din po ang mga nasa Facebook at ang mga nakikinig sa umagang ito. God bless po, Pastor, sa inyong pagbibiyahe going to Pampanga. Mamaya susunod po kami, bibilisan po namin ang message sa umagang ito. Hahabol kami, papuntang Nueva. Papuntang Pampanga pala. Sorry po. A blessed morning po. Isa pong napakagandang introduction po ni Sister Geraldine, kapwa leader sa iglesia ito. Kasama po ng mga naging awit kanina, talagang kamanga-manga si Lord. Mapapansin po natin yung the power of your love. In Jesus' name. Siguro po lahat po naman tayo ay naranasan natin at patuloy nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. The power of your love sa buhay po ng bawat isa. The power ng pagmamahal po ng ating Diyos sa buhay po ng bawat isa. Katulad nga po ng biruan po namin ni Pastor, okay lang na ulit-ulitin mo ang mensahe. Okay lang po ba na yung mensahe paulit-ulit? Hanggat hindi daw po tumatalab sa mga nakikinig yon, kailangang paulit-ulitin ang mensahe. Katulad po ng Salmo kanina, sa Psalm reading po natin kanina, ilang beses na po natin siguro, marami na nagsabi, bakit palagi yun na lang? Bakit palagi yun na lang ang naririnig namin? Ang Psalms 136 verses 1 to 4. Atin pong buksan ang ating pong mga Biblia doon sa Psalm na yon. Atin pong namnamin, tingnan natin kung ano talaga ang mensahe ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin in Psalms 136. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good. His love endureth forever. Sa iba pong version, His mercy endureth forever. Oh, give thanks unto the Lord. Ako po ay mahigit 30 taon ng mananampalataya. Marami na po akong pinagdaanan sa pananampalatayang ito. But still, God is good. Hindi po siya nagbabago noon ngayon at magpakailanman. At sa kabutihan po ng Diyos, sa kabutihan po mga kapatid ng Diyos, ang Psalms 136, oh, give thanks unto the Lord, for He is good. Sa mga kabutihan ng Diyos, kung titingnan po natin at babalik tanawin po natin ang ating pong mga buhay, simula noon, tayo'y makakilala sa Panginoong Jesucristo hanggang sa mga sandaling ito, ay masasambit po natin, for the Lord is good. Maging sa mga baguhan na nakikinig ngayon, nanonood ngayon sa Zoom, saan man kayo nandoon, maging nasa Amerika, or nasa iba't ibang dako ng Pilipinas, pwede nating pagbulay-bulayan, tingnan kung ano ang ating mga pinagdaanan sa buhay na ito bilang mga mananampalataya. Higit na po ang mga bagong mananampalataya. Dahil kami rin po ay dumaan bilang mga bagong mga mananampalataya. Noong mga panahon na yon, mahigit 30 taon na po akong mananampalataya, mga kapatid. At sa kabutihan po ng Diyos, I recall ang kwento po ni Julia ng akin pong anak. Ang akin pong anak na ito ay umattend po ng isang 7th year birthday party po ng aming po kamag-anak sa BGC sa Port Bonifacio po. At sa kanya pong paglalakbay, ay may nagkukwento na ganito po ang sabi. Papaano nakakapag-aral ang aking mga anak sa De La Salle pa?
At ang aking bunso ay wala pa po siya sa Lasal. Siya po ay nasa private school. Paano daw po nakakayanan ng pamilya ko namin na magpaaral sa isang mamahaling school? At may bago pang sasakyan. Kasama po yun. And as we are traveling yesterday from Lipa to Montana Subdivision sa Calamba, nagkukwento po si Mayan sa kanya pong dalawang anak, ako po nagmamaneho. Ang sabi po ni Mayan sa isa ko po, kay Julia, di mo ba alam na ang sweldo ng iyong tito ay ganitong kalaki? Hindi 50,000, hindi ganon, hindi 100, kundi much more than that. Monthly. Mayaman-yaman daw, sabi po ni Mayan ng aking bayaw. Ang sabi ko, mas mayaman ako. Nakabago akong kotse, wala akong trabaho. Ganun po ang kabutihan ng Diyos sa buhay po ng mananampalataya. Sabi nga po ni Captain Riel kahapon, bro, akala ko Raptor. Sabi ko, kung kapitan ako, baka Raptor. So, tingnan po natin, hindi, sabi ko nga po sa prayer namin Kirugabim family, hindi sa mga bagay na meron tayo na binibigay si Lord, makita po natin the power of your love. Kasama po ng awit kanina. Makita po natin yung kabutihan ng Diyos. Makita po natin kung sino itong Diyos na atin sinasamba. Sabi nga po ni Pastor do sa amin pong housewarming, house blessing kahapon, tunay ang pananampalatayang ito. Tunay ang Diyos na atin pong sinasamba. Ganun makapangyarihan ang Diyos na atin po sinasamba, mga kapatid. Katulad po ng salita ng Diyos in Matthew. Ano po ang makikita po natin sa Matthew 6? Atin po saglit tunghayan ng Matthew 6. Ang mensahe ko po ngayon ay isang personal, mga karanasan ko po kay Lord. In Matthew chapter 6, at malimit na rin po itong sinasabi po ng ating pastor. In verse 25, ang sabi po dito in Matthew chapter 6, verse 25, therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Danas na danas ko po yan, mga kapatid. Danas na danas ko po yan. Dahil, sabi nga po ni Pastor, dinadamitan po ako ni Lord. At sa mga blessing po na natatanggap ko, nakamanga-manga. Nito nga pong Christmas, may nag-abot sa akin, ito, papasko ko sa iyo. Inabot niya po sa akin, 2 t-shirt, polo shirt. Galing po siyang Amerika. Yun daw po ang kanyang nabili sa Amerika at iabot sa akin. Suot ko po kahapon yung isa. 2 pong polo shirt na Lacoste. Sabihin ko na po, hindi po ako nag-a-advertise. But, ganun po si Lord, ang kabutihan ni Lord, the power of our God sa buhay po ng nananampalataya sa ating dakilang Diyos na sinasamba. Introduction pa lang po yan, mga kapatid. Hinihintayin po natin makabalik si Pastor hanggat hindi nakakabalik si Pastor dito sa church ngayong araw na ito, hindi po matatapos ang mensahe. Pastor, bilis-bilisan nyo dyan sa Pampanga.
para para matapos ang mensahe sa umagang ito. Introduction pa lang po yun. Kasi 30 years po nga kwento ko sa inyo eh. 30 years na buhay ko po bilang mananampalataya. Ako po sa oras na ito, sa panahon na ito, ako po isang senior citizen na. Pagdating niyo po sa ating mga bahay, buksan po ninyo ang inyong mga Biblia dito po sa ating pong awesome reading, opening prayer kanina. Ang Psalms 136. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good. For He is good. His mercy or His love endureth forever. Oh, give thanks unto the God of gods. His love endures forever. For He is good. His love endures forever. Oh, give thanks unto the Lord of lords. Oh, give thanks unto the Lord of lords. His love, His mercy endureth forever. For He is good. For He is good. And in verse 4, to Him who alone doeth great wonders, His love endures forever. Sa atin po pananampalatayang ito, mararanasan po natin at patuloy po nating dadanasin. At habang inaangkit po natin ang kabutihan ng Diyos, atin pong lubos na mararanasan ang verse 4, mga kapatid. At makikita po natin, oo nga, masabi po natin, ganun kabuti ang ating Diyos na sinasamba. To Him who alone, siya lamang po, mga kapatid, sa pananampalatayang ito. To Him who alone doeth great wonders. Hindi po dahil tayo matalino, hindi po tayo dahil mataas ang narating sa buhay. Dahil sa buhay natin, mayroon Diyos na nagpapatupad ng buhay na Kanyang ipinangako sa bawat isa sa atin, sa bawat anak niya, sa bawat anak ng Diyos. First John chapter 1. For He gave us the power to become children of God. In John 1:12, mababasa po natin yan, makikita po natin yan. Yun po ang pribilehiyo na meron tayo sa Diyos na ating kinikilala. And He gave us the power or the privilege to become children of God. Kung tayo po yung mga anak ng Diyos, naangkin po natin yun, bakit hindi po natin patuloy ihayag sa Diyos kung ano ang ating pong uri ng paglilingkod na kaya nating ibigay sa Kanya. Kung ano ang buhay tayo na hangad po natin, sinabi na po yan sa Matthew 6, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa atin po lahat yun, mga kapatid. Yun po ang pribilehiyo na meron tayo sa ating Panginoong Hesukristo. May pamuhay lamang po natin at makita po natin ang kabutihan ng Diyos. Kung ano man po tayo meron na tinatamasa sa pananampalatayang ito, yun po ay biyaya ng Diyos. It is the gift of God for us, mga kapatid. It is the gift. Biyaya po yun ng Diyos. Kung ano tayo ngayon, kung anong meron tayo ngayon. Sabi ko nga po kanina, introduction pa lang po yan ng aking mensahe sa umagang ito. Let us open our Bibles in 2 Timothy chapter 1, verse 1. Yun po,
ang akin pong text sa umagang ito. In 2 Timothy chapter 1, verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, according to the promise of life, which is in Christ Jesus. Ulitin ko po. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, according to the promise of life, which is in Christ Jesus. Hallelujah. Let us pray. Heavenly Father, O Holy God, na makapangyarihan sa lahat, na amin pong sinasamba, totoo po at patuloy po namin napapatunayan ang iyong pagka-Diyos sa buhay po ng iyong iglesia, sa buhay po na kabuuan po ng aming pong mga kapatiran. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa iyong kabutihan, sa promised life na iyong pinapahayag dito po sa book of 2 Timothy, dakilang Diyos. Marami pong salamat sa buhay na meron kami, dakilang Diyos, na alam po namin, O God, ikaw ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Pagpalain po, Panginoon, ang isang mensahe, O Diyos, in holiness and in truth, namin pong hangad sa umagang ito, dakilang Diyos. Pagpalain, Panginoon, pagpalain po, dakilang Diyos, ang amin pong pagulay-bulay, pag-aaral po ng iyong salita. And this is all we pray, O God, for your glory. In Jesus' name, and through the power of the Holy Ghost, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. We bless your holy name, O God. Hallelujah. Ang mensahe po sa umagang ito ay hinango ko po sa kabuuan ng 2 Timothy from chapter 1 hanggang chapter 4. Yun po ang assignment ko po sa kabuuan po ng mga nakikinig sa atin sa umagang ito, maging kayo nasa Zoom or nasa Facebook or ano man pong multimedia na inyo pong nararating mga kapatid or nare-reach ang HTCF. Please read or magbasa po kayo ng inyong mga Biblia. In 2 Timothy chapters 1 to 4, apat na po naman itong chapter. Isa pong epistle ni Pablo na nag-encourage po kay Timoteo sa kanya pong sa pinangungunahan sa buhay po ni Timoteo bilang lingkod ng Diyos, na si Timoteo po ay nangunguna sa isang iglesia noong panahon na iyon, mga kapatid. Dito po makikita po natin in verse 1, in chapter 1, Paul, ulitin ko po, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life, which is in Christ Jesus. And also, kukunin ko na po yung mga buod ng bawat chapter. And also in verse 7, tingnan ko lang po yung aking pong kodigo sa umagang ito. In chapter 1, verse 7, ang sabi po dito, For God hath not given us the spirit of fear. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Yan po mga kapatid, ang isang uri ng buhay na ibig na itanim ni Pablo sa salita ng Diyos na ginagamit nga po si Pablo to encourage the church and Timothy nung panahon na yon, na for God has not given us the spirit of fear. Marami pong mananampalataya may takot. Ayaw subukan ang kabutihan ng Diyos. Ayaw subukan kung gaano kamahal ang Diyos. Kaya nga po, maraming mananampalataya naliligaw ng landas. Dahil mas pinangungunahan nila ang Diyos. Mas marunong pa sila sa Diyos. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love,
and of a sound mind. Also in verse 9, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Before the world began. And also in verse 12, na mensahe na rin po ito ni Pastor. In verse 12, for the which cause I also suffer these things, nevertheless, I am not ashamed. For I know whom I have believed. For I know whom I have believed. Napakahalaga po yan, mga kapatid. The assurance na sigurado po natin kung sino yung ating pong pinanampalatayaan. For I know whom I have believed, and I'm persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. And also in verse 14, that good things which was committed unto thee, keep ye by the Holy Ghost, which dwelleth in us. In chapter 2, kinukuha ko na lamang po ang mga buod na mensahe. In chapter 2, verse 1, Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. In verse 3, therefore, endure hardness. Therefore, endure hardness as good soldier of Jesus Christ. In verse 4, no man that warreth entangled himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Also, in verse 11, it is a faithful saying, for if we dead with him, we shall also live with him. If we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. And also in verse 13, if we believe not, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. In chapter 3, basahin po natin, in chapter 3, verse 4, in chapter 3, verse 4 and 5, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure, more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such, turn away. And also in verse 15, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. In verse 16, all Scripture is given by the inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God, in verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. And also, sa last chapter po, in verse 2, preach the word, be instant in season, out of season, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Also in verse 5, but watch thou in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. In verse 7 and 8, I have, ito po si Pablo.
I have fought a good fight. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. And also in verses 17 and 18, notwithstanding the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. I was delivered out of the mouth of the lion. And verse 18, and the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. Kung mapapansin po natin, mga kapatid, dito po sa kabuuan ng book of the Second Timothy, sa mga kapahayagan ng Diyos na ginamit nga po si Pablo, ay nandito po, mga kapatid, ang mga napansin ko, mga kapatid, na ibig ko mapahayag sa atin sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, inumpisahan ko yung doon sa Psalm reading ngayon, in Psalms 136. In Psalms 136, verses 1 to 4. Ang kabutihan ng pagmamahal ng Diyos sa atin ay walang hanggan. Na katulad po ni Pablo noon, in-encourage po niya si Timoteo at ang iglesia sa isang uri ng buhay na biyaya ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin sa panahon na ito. Sa atin pong paglago sa pananampalatayang ito. Hindi lamang po sa matatandang mananampalataya, kundi po maging sa mga bago, sa mga nag-uumpisa lamang pong umusbong ang pananampalataya. At mapansin po natin doon po sa text, sa akin po naging text sa umagang ito, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life, which is in Christ Jesus. Which is in Christ Jesus. Mga kapatid, as I meditate this whole book of 2 Timothy, ay patuloy isang uri ng pananampalataya ang nakita ko po, mga kapatid. Isang uri ng pananampalataya because of that promise of life na isang naipamuhay po ni Pablo. And this promise of life is the eternal life that we have through Christ Jesus our Lord. Yun po ang promise of life. Ang promise of life ay makikita po natin dito po sa kapahayagan po ni Pablo in Titus 2. In Titus chapter 1 verse 2, in hope of eternal life, which God had cannot lie, promised before the world began. In hope of eternal life. In hope of eternal life. Nabiyaya ng Diyos bago pa man, before the world began, at yun po ang pangako ng Diyos, pamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, batid, alam na po natin ang Romans 5:8, that while we are sinners, Christ died for us. Alam niyo po ba ang sinabi ni Pablo in Philippians chapter 1 verse 21? To live is Christ. Alam po natin yun. To live is Christ, and to die is gain.
Mga makakakitaan po natin si Pablo na simula po sa kabuuan po ng mga episode, mga sinulat po ni Pablo sa kabuuan po ng kanya po mga nasulat, ay nandun po ang isang uri ng pananampalataya na hindi nagbabago. Kaya nga po, kung papansinin po natin dito sa Timoteo, in 2 Timothy, ang salita pong endure. Ano po sa Tagalog ang endure? Enduring. Sa iba't ibang pagkakagamit po, maraming beses pong inulit dito po sa Book of Timothy ang salitang endure. Makikita po natin yan, 5 beses pong inulit sa iba't ibang pagkakagamit. Ang endure, ang Tagalog po sa endure ay maaari po nating sabihin, tumatagal, mananatili, matagal, o nandyan, kayanin, marami po. Kaya po, ang aking pong titulo sa mensahe ito, sa umagang ito, is our faith. We must have this enduring faith katulad po ni Pablo nung panahon na yon. That this enduring faith na hindi kayang baguhin ng panahon, mga kapatid. Isang pananampalataya na pwede po nating makuha sa uri o sa naging buhay po ni Pablo. Si Pablo, siya po ang una po nag-persecute sa church. Bababasa po natin yan sa Book of Acts. Pero nung siya po'y tawagin ng Diyos at makilala niya ang ating Panginoong Jesucristo, na bago po ang pananaw niya sa buhay, kanya na pong ipinapahayag ang buhay na walang hanggan. The promise of life, the eternal life. Kaya nga po, in John chapter 3, alam po natin to, in John chapter 3, verse 16, for God so loved the world. Hindi na po bago sa atin yun. Simula po na tayo maging mananampalataya, ito po ay isa po nating unang-unang naunawaan o unang-una po nating nababasa at natatandaan sa atin po mga puso. For God so loved the world that He gave His one and only begotten love. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. That is the promise of life na binabanggit po ni Pablo dito po sa 2 Timothy, mga kapatid. The eternal life that we have. Isang uri ng buhay na ating po dinaranas, mga kapatid. And that is because we have this kind of faith na kailangan po nating hindi kayang baguhin ni naman. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good. His love endures forever. Oh, give thanks unto the Lord. Oh, give thanks unto the God of gods. His love endures forever. His mercy endures forever. And this enduring faith, mga kapatid, patuloy at patuloy, kakitaan po natin ang kanyang kabutihan, ang ginagawa niya sa buhay po ng bawat isa. May kanya-kanya po tayong karanasan sa ating buhay, sa ating mga pananampalataya. Baka sabihin nyo, nakakapagsalita ka ng ganyan dahil ikaw ay pastor. Ako po ay nagme-maintenance, mga kapatid. May mga maintenance po ako na gamot. What about Sister Jane? Hindi lamang po ako. May mga sitwasyon, pangyayari sa buhay. Kaya lang maraming mga mananampalataya pag nakahiranas ng persecution, trials, and suffering sa buhay, nalilimutan ng Diyos.
Lord, totoo ka ba? Lord, totoo bang tumutugon ka sa amin po mga panalanginan? Ano po ang sabi ng Diyos kay Jeremiah sa kanya pong panalangin? Kung babasahin po natin ang Jeremiah 29 hanggang 33, mga kapatid, parte po yun ng panalangin ni Jeremiah. In Jeremiah 33:3, paborito po ito ng nanay ko. Call unto me, and I will answer thee. At makikita po natin ang mga kamangha-mangha niyang gawa sa buhay po natin, mga kapatid. Call unto me, and I will answer thee. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin, Lord, nakikinig ka ba sa hinaing ng puso ko, sa sitwasyon ko, sa realidad ng buhay ko? Lord, I am here. Bakit si King Hezekiah, ay nadagdagan ng kanyang buhay? He cried unto the Lord. Sa kanya pong paglapit sa Diyos, siya po'y umiyak. May Diyos po tayo na buhay, na tumutugon sa atin po mga panalanginan, mga kapatid. Kung kabisado po natin ang Psalms 136, O give thanks unto the Lord for He is good. His love endures forever. Ano po ang masasabi natin pwedeng maging katapat sa bagong tipan? Ang pwede pong maging katapat ng kabutihan ng Diyos sa bagong tipan ay ang Romans chapter 8. In Romans chapter 8, nothing in all creation shall separate us from the love of God through Christ Jesus our Lord. Yun po ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin na ipinapahayag ni Pablo dito po sa Timoteo, mga kapatid, that we must have this kind of faith, an enduring faith na hindi kayang baguhin ng panahon. Na hindi kayang baguhin ng anuman sitwasyon sa buhay po natin, anuman po dinadanas natin. Ano po ang sabi ng doktor sa akin? Meron kang kuntil sa utak. Maraming ugat bago maabot yan. Ang sabi po sa akin ng aking doktor na doktor sa utak, ang sabi po niya sa akin, bakit pa natin guguluhin? Ay nananahimik naman yan. Subukan mong guluhin ang isang nananahimik, baka ikaw pa ang awayin niya. Yun po ang biro sa akin ng doktor. That's an encouragement ng doktor sa akin. Dahil ang Diyos, sa kanyang kaparaanan, gumagawa ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ano po ang sabi ni Pablo? 3 beses siyang lumapit sa Diyos. But ano sagot po ng Diyos sa kanya? In your weaknesses, ako ang iyong kalakasan. Kaya mga kapatid, isang uri ng pananampalataya ang dapat po natin makita sa buhay po ni Pablo. In the book of Timoteo. 5 beses pong inulit ang salitang endure dito po sa 2 Timothy from chapter 2 hanggang chapter 4, mga kapatid. Kayo na po maghanap. Assignment po ninyo yan. Hindi ko na po babanggitin kung ano-ano yun. Sa iba't ibang pagkakagamit, mga kapatid. And we have to endure. At marami pong mga mananampalataya, nababago ang kanilang pananampalataya. Nagsasabing born-again Christian, iniiwanan ng iglesia, lumilipat sa kung saan, nagiging grasshopper ka nga. Dito ko gusto. Kasi puro blessing dito. Puro blessing dito. Pero kung unawa ninyo at kilala nyo ang Diyos na inyong sinasamba, na ating sinasamba,
na ating pinapahayagan. At sabi nga po, sa tema natin sa iglesia ito, sa taon na ito, mga kapatid, in Revelation chapter 16, in Revelation chapter 16, verse 15, "Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments." Mga kapatid, isang uri ng buhay bilang mga mananampalataya ang ipinapahayag, ipinamamanig po ni Pablo sa pangalan po ng ating Panginoon Jesucristo. Isang uri ng pananampalataya na sa Diyos lang umaasa. Kaya nga po sinabi ni Pablo, "For me to live is Christ. For me to live is Christ. And to die is gain." Kaya po kayang-kayang sabihin po ni Pablo in chapter 4, ulitin ko po in chapter 4, in 2 Timothy, in chapter 4, kayang-kaya po ni sabihin ni Pablo, "I have fought a good fight. I have fought a good fight." Mabata man tayo o matanda, nag-uumpisa pa man tayo sa pananampalatayang ito. Kumusta na po ang ating paglaban sa pananampalatayang ito? Sa pagtataas po natin sa ating Diyos na sinasamba. We are declaring He is our holy God, the Creator of heaven and earth. Our Creator. Ganun po natin pinaglalaban ang ating pong pananampalataya. Na kayang-kaya po natin sabihin, "For me to live is Christ, and to die is gain. And I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith." And also in verse 7 in chapter 1, "For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." Magandang umaga po. And God bless po. Yun po ang isang maikling mensahe sa atin ng Diyos sa umagang ito. Let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, Ama dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito, sa mga naging kapahayagan po na iyong salita. Dito po sa 2 Timothy, dakilang Diyos. Salamat, Lord, sa buhay na mayroon kami na amin po tinatamasa sa umagang ito, O Diyos. Dahil Ikaw ay Diyos na our omnipotent God. Wala nga po naliligid sa iyo. Lahat nga po, O Diyos, ay alam mo. Kaya ito po ay amin pong patuloy na angkin sa buhay po namin na may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na wala nga po kami may pagmamalaki sa iyong harapan. Lord, nandito kami, Panginoon, nagpapakumbaba at patuloy inaangkin. Ikaw ang Diyos ng buhay po namin. That we continually, Lord, commit unto your hands, Lord, isang uri ng pananampalataya, katulad po ng pananampalataya po ni Pablo noong panahon na yon. And Lord, for me, it is my enduring faith na hindi kayang baguhin ng panahon. And this is all we pray, O God, for your glory. In Jesus' name, lahat nga po yung magsabi na, Amen. Hallelujah. We bless your holy name, O God. Hallelujah. God bless you.